Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ito kabibig ha, congratulations sa Office of the Vice President, especially kay VP Sara Duterte kasi pinangaralan sila internationally. Nako, grabe si VP Sara ha. Hindi lang sa Pilipinas nakakuha ng mataas ng porsyento ng trust rating, performance rating, at saka approval rating, pati internationally, pinarangalan si VP Sara. Kaya ngayon talaga na high blood si Claire Castro. O di kaya nataranta na naman si BPM sa bagong achievement ni VP Sara, mga kabibig. Ako, grabe yan ha. Ay, naku, malapit na ang 2028. Tapos ito ang mga makikita natin, mababasa natin ba, na mga news tungkol kay VP Sara. Puro positive news. May mga negatibo, yung mga madriyaga, may mga impeachment, pero matatabunan talaga sa magagandang good news tungkol sa Office of the Vice President. Tapos si Claire Castro, sabihin niya, wala, puro ano lang yan, puro lakwatsa, puro bakasyon sa ibang bansa. Ay, talaga Claire Castro? Puro lakwatsa, puro bakasyon sa ibang bansa. Tingnan nyo, pinangaralan internationally si BP Sara. Ito ba ang sinasabi nyong walang ginagawa? Si BBM, sabi mo 24/7, may madaming trabaho. Puyat na nga si BBM kasi maraming trabaho. Hindi yata na recognized, hindi yata nabigyan ng parangal. Negative nga ang mga trust ratings nila. Paano yun kabibig? Naku po, magagalit na naman si Claire Castro. Gawa naman ito ng press con bukas. Naku, ito kabibig ha. I-share ko sa inyo ang good news para kay VP Sara. Naku, ito na. Brace your, ito yan kabibig oh. Yan mga kabibig, tingnan nyo. Ito nyo oh. Tingnan nyo oh. Wow! Ano ba naman yan? Basahin natin kung ano ang laman kabibig ha. Ito kasi ang laman kabibig. Sige, basahin natin. I-share natin. Sige, i-share natin ang post. Okay. Tapos, ganyan, share na. Tingnan natin kabibig. Ano bang laman dyan kabibig? Ano bang meron dyan? Ako, grabe kabibig. Interesting to para kay VP Sara mga kabibig. Ang nangyari kasi kabibig ito. OVP, napanatili ang ISO 9001 2015 certification sa 2025 ISO surveillance audit. Ito ba yung ano? Ito ba yung ipapa-impeach nyo pero na-maintain nila ang ISO? Nako. ISO certification for 2025 for surveillance audit. Tapos ba-impeach nyo? Matagumpay na napanatili ng Office of the Vice President or OVP ang international, take note ha, International Organization for Standardization ISO 9001 2015 certification nito matapos ang nangyaring 2025 ISO surveillance audit sa pangunguna ng TUV Rainland. Isinagawa ang naturang audit noong January 12, 2026. Bago lang kabibig. Para sa Panay at Negros Island Satellite Office at Southern Mindanao Satellite Office at noong January 16, 2026 para naman sa Central Office. Inaudit doon sa Panay, sa Negros, sa office ng mga satellite offices ng OVP, tapos nung January 16 sa central office, inaudit ng kabibig. Ang positibong resulta ay bunga sa masusing paghahanda at koordinasyon ng quality management team sa pangunguna ng quality management representative, internal quality audit team at planning division para magawa ang serye ng trainings, ISO awareness sessions at GAP analysis mula August hanggang December 2025. Isa itong patunay sa dedikasyon ng tanggapan
na siguraduhing nakahanay sa international, take note ha, international na pamantayan ang lahat ng proseso at serbisyong naghahatid ng tulong sa ating mga kababayan. Tingnan mo. Oh, lahat ng programa ng OVP internationally audited. Nakahanay sa international na pamantayan ang lahat ng proseso at serbisyo. Tingnan nyo. Ganon ang OVP. Ganon si Vice President Sara Duterte. Patuloy nagsusumikap ang OVP na makapag-abot ng dekalidad at mahusay na serbisyong pampubliko para sa ikabubuti ng bawat individual at komunidad na nangangailangan saan man sa bansa. Anong reaction nyo dyan? Papahiya na naman tayo dyan, BBM. Papahiya na naman tayo dyan. ISO certified. ISO. Tingnan nyo kabibig ha? International Organization for Standardization. Nako. At lahat ng programa ng OVP ay talagang nasiguro na nakahanay sa international na pamantayan ang lahat ng proseso at mga serbisyong inihatid nila. Saan mo hahanapin yan? Naku po, paano yan? Ngayon, tingnan nyo si BP Sara. Tingnan nyo ang OVP. Acknowledge internationally. Paano yan? Ano yung reaction? Tapos ito yung ipa-impeach nyo. Ito yung hinahanapan nyo ng mali. Ito yung hinahanapan nyo ng konting konting puna, konting mali, konting gusot sa OVP. Tapos tila pala yung nakahanay sa international ang pamantayan at proseso ng kailang serbisyong ibinigay. Accredited niyan, oy. Paano yan, Kabimbing? Mapapahiya na naman sila. Ang Office of the President ba, kumusta? Kumusta, Kabimbing? Ewan ko. Basta ang OVP, ISO, palakpakan na. I-share nyo ang video, oy. I-share nyo. Magandang good news to. Oo. Kung maganda, good news pa. Di ba, Kabibing? Alam nyo ba, ni BP Sara, natanong ni Alvin and Tourism. Kasi si Alvin, ano na sa Hague, at yung ibang mga vlogger. Of course, ma-interview si BP Sara. Nandun si BP Sara sa ICC sa The Hague. In-interview si BP Sara regarding sa kanyang nilulutong impeachment na naman. Ako, impeachment na naman kami, Big. Heto na naman tayo. Impeachment na naman para kay BP Sara. Hindi sila mahiya na ipa-impeach nila yung OVP, yung Office of the Vice President si BP Sara. Tapos ang ganda-ganda ng record internationally, ISO. Nako. Ito kabibig ha, makinig tayo kay VP Sara. VP Sara, go. How are you today? I'm okay. Galing ako nagbisita kay President Duterte. And he's okay as well. VP Inday, on behalf of the Filipino community of The Hague and all over the world, Happy New Year to you. Thank you. Happy New Year to everyone as well. And I wish everyone success, good health, and happiness, of course. VP, is it okay for you kung meron ka man New Year's resolution for 2026? Wala na, tigilan nga kayo. Wala na. Wala na akong New Year's resolution kasi sa edad ko, natutunan ko na yung mga New Year's resolution, hindi talaga siya nasusunod. Kaya hindi na ako nag-New Year's resolution. Yung sabi nila, New Year's resolution ko, hindi na ako mag-soft drinks. It's good for 1 week. Pagkatapos ng 1 week, mag-soft drinks na yun. Kaya, huwag na. VP Inday, political Ikaw, question. ano ang New Year's resolution? Na to stay healthy na lang, VP. Yun lang. Stay healthy, ha? Oo. Pero ang junk food. Wala no, hindi na mo palit. Hindi mo palit yapon. Slowly lang. Slowly. Ikaw, ma'am, anong New Ikaw, Year's ma'am, daw. resolution mo, ma'am? Ako?
Oh, wala na ito. Ilang araw lang, nalimutan na ang New Year's resolution. Ikaw, ma'am, ano? Ang New Year's resolution mo? In fairness, dito sa ano, fresh pa rin. So, di ba? Wala stress dito sa ano. Oh, oo. Yes. Para ano? Para ipakita natin sa mundo yung mali na ginawa kay former President Duterte. Pakita natin sa mundo kung paano magdudugo ang puso natin. Paano nililigpit yung ano, yung table sa gabi? Sa gilid lang, ma'am. Diyan. Okay lang. Pero yung may-ari dito, ma'am, gusto nila na i-remove muna yan because we are actually asking them to allow us to have it stay here. Kasi gusto nila na i-remove pero ano for May-ari, private ba ito? yes, for Ito na property. Donea. Donea ang name ng owner. It is not this one part of the government. Kaya government They, subsidized. maintain this place. Oh, hindi na. Oh, sige. Okay, political question lang, ma'am. Nag-file na po ng impeachment complaint against PBBM. Meron po ba kayong reaction dito, ma'am? Sa ngayon, wala pa. Hintayin natin ang mga susunod na mga araw kung meron akong reaction. How about the Walang reaction. seemingly obvious filing of impeachment complaint against you for next month after the lift of 1-year ban? As expected, dahil sila din naman na ang nagsasabi lagi na magpa-file sila ng impeachment complaint. So alam na natin yun na mangyayari yun. And as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung Fundraising. sa, Laka. it's all about the money saan. VP, Money. recently, the International Criminal Court Office of the Prosecutor, through their social media platform, released a statement asking or appealing to the Filipino people who are allegedly victim of the war on drugs to come out and be a witness to the charges hurled against your father. What's your opinion to this move? Attorney Nicholas Kaufman already gave a comment, so his comment includes my opinion because we discussed it before he gave his statement on this matter. So I reflect, my opinion reflects what Attorney Kaufman said. Is there something that the former president wished to share to the Filipino people, ma'am, for this year 2026? Unfortunately, hindi kami umabot sa usapan na ganyan. Ang napag-usapan namin kanina ay yung mga tao na nagpapaabot ng pakamis na sa kanya. Pag-usapan namin yung nagtanong siya sa mga anak ko, kamusta daw yung mga anak ko. Nagtanong siya sa mama ko, kamusta daw yung mama ko. So, baka bukas. First day pa kasi, so medyo all about personal affairs yung kanila. Let's see tomorrow. I think that, mayroon ba kayong question, guys? Ano? Any comment po sa confusion po ng Blue Ribbon Committee about sa WH corruption? I reflect din the sentiment of many. Masyadong, sorry, Blue Ribbon ito ng Senate pala, Yes. hindi ito ICI. Well, trabaho naman yan ng Senate at ang atin lang New Year's resolution dyan sa Blue Ribbon na ay sana meron ng mga managot sa nangyari. VP Inday, welcome back to the Netherlands. Yun kami big, sana may managot na sa pangyayari. So ito naman ang komento ng ilang mga netizen.
my president for 2028, mas lalong sumikat, sinisiraan nyo kasi lalong tumunog ang pangalan niya. Tingnan nyo ngayong election, sure ako mananalo yan. Binibining Inday Lustay daw, sabi ni Buds Kuyu. Kagwapa sa among presidente puhon, amping po VP Sara. Drama lang yung impeachment kay BBM kasi yung nag-file na attorney ay lawyer ni FN na nag-file kay attorney Glenn ng disbarment. Ayan. New resolution, hindi naboboto ng Marcos. Halaga. Ang tagalang 2028, oy, nakainis. Gusto na namin maging presidente si VP Sara Duterte. O yun, kabibig ha. Yun ang mga komento nyo. Kayo kabibig. Isang tanong lang. Sorbi tayo. Sino ang gusto nyong maging presidente sa 2028? Halak. Boboto ba kayo kay VP Sara kung tatakbo sa 2028? Ako po. Feel na marami ba na, naku, si VP Sara yun, nanalo na yan eh. Random na ramdam namin yung nanalo kung tatakbo sa 2028. Pero sabi noon ni Senator Amy Marcos na, iniisipan ni VP Sara kung tatakbo siya. Hindi pa sure kasi iniisip niya yung kantatay. Yun ang kapipig ang ating Lipak-Lipak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Congratulations again sa OVP ha. Wow! ISO, internationally yan. Naku, ano kayo masasabi ni Claire Castro dyan? Ay, naku, ganun naman yan. Ay, VP Sara, ang galing mo. Kahit every now and then, lumalabas ka sa ibang bansa, nandun ka sa Tatay Digong, pero hindi pa rin nawawalan ng ibinibigay ng tulong ang OVP sa mga satellites nila. Kung may bagyo, may sakuna, palaging always on the ground. Sila ang nangunguna, kabibig. Diba? Si Marcos parang wala nang pakialam, no? Nung yung landslide sa Cebu, 'di ba? Parang hindi natin nakita si BBM pumunta. Si BP Sara lang talaga binisita yung mga na apektado, yung sa landslide na Cebu. Ay, ka BBM ay parang busy si BBM. Saan ba busy si BBM? World tour. Yun lang kami. Bye everyone. See you next time.